So, kapuso, ano ang handa mong bitawan para mapasaya ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, sa totoo lang ay kinakabahan ako habang iniisa-isa ko ang lagi ng storya sa inyong programa. Itago mo na lamang ako sa pangalang Faith. 23 years old, ayoko kasi na makaladkad ang pangalan ng aking pamilya. At baka pati sila ay maapektuhan o hindi naman kaya ay husgahan. Hindi na rin ako masyado magbibigay pa ng detalye tungkol sa kung sino talaga ako at sa kapakanan ng aking pamilya, lalo na ng aking mga magulang. 3 kaming magkakapatid, puro kami mga babae at ako ang panganay. Isa kami sa biniyayaan ng maayos na buhay. Yung hindi lang basta kumakain ng 3 beses sa isang araw, dahil madalas ay meron pa kaming pasobra. Masipag po si Mama at ramdam na ramdam namin ang pagmamahal ng isang ina. Kung titingnan nga, Papa Dudut, ay sasabihin mong perpekto kaming pamilya. Naniwala tuloy ako noon na swerte ang 3 Maria. Yun ang buhay na wala na akong mahihiling pa. Yun ang klase ng buhay na araw-araw naming pinagpapasalamat. Pero minsan mapagbiro ang tadhana. Susubukin ka kung hanggang saan ang iyong makakaya. At dito na biglang nag-iba ang ikot ng aming mundo. Lalo na ng mundo ko noong sumapit ang mismong araw ng aking debut. Alam mo, Faith, napakaswerte mo talaga. Tingnan mo yung party mo. Ito na yata yung klase ng birthday celebration na kapag nangyari sa akin, hindi ko makakalimutan. Sinabi mo pa. Kaya talagang pinilit ko makarating dito kasi sigurado ako hindi ko may experience yung ganitong klaseng debut. Mahal na mahal ka talaga ng parents mo, no? Ramdam na espesyal ang gabing to. Nako, kung ako lang ang masusunod, ayoko sana ng ganito kagarbo. Pero sabi kasi ni na Mama at Papa, minsan lang naman daw dumaan ang pagiging 18, kaya dapat maging memorable talaga. Tama naman sila. Pero yun kung may budget. Kung wala, pansit at tinapay, solved na. Teka, sino yung last dance mo mamaya, ha? Uy, si Mark, no? Kayo na? Ay hindi, bawal pa. Kaya kahit kinikilig ako kay Mark, hindi pa tong right time para sa amin. Kung hindi si Mark, sino? Si Papa sana. Kaya lang hindi raw siya aabot Na-delay daw yung flight nila kahapon galing UK. Medyo nakakatampo nga pero syempre wala naman akong magagawa Wala namang may gusto nun, 'di ba? Kaya baka si Mama na lang ang last dance ko mamaya. Faith! Faith! Ang papa mo! Ang papa mo! Nasaan po? At saka tika, bakit kayo umiyak? May tumawag sa akin. Nasa ospital ang papa mo. Na-aksidente daw. Nabangga daw yung sasakyan habang papunta rito. Po? Akala ko po ba hindi natuloy yung flight niya? Gusto kanyang surpresahin, anak Hindi na nga nagpasundo, nag-taxi na lang siya para daw wala talagang makalata. Diyos ko. Talaga ba? Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na mangyayari to. Si Papa. Si Papa. Ma, puntahan na natin siya. Papa ko. Ma, bilisan natin. Yung Papa ko. John, samahan mo kami ni Faith. Si Papa. Ang tito mo nasa ospital. Ipagmaneho mo muna kami. Bilisan mo naman. Diyos ko. Natupad naman ang plano ni Papa. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hindi dahil sa debut ko, kundi dahil doon na rin nagsimulang gumuho ang lahat
ng pinapangarap ko. Lalo kaming nanlumo nang makita namin ang taxing sinakyan ni Papa. Parang lata na nilukot kaya hindi nakaligtas ang driver. Pagdating naman namin sa ospital ay hindi ko matanggap na si Papa ang nakahiga sa kama. Namamaga ang mukha niya at puro sugat ang kanyang katawan. Wala siyang malayong malayo sa Papa ko at para siyang ibang tao. Buhay pero para na siyang gulay. Ilang buwan din ang nilagi ni Papa sa ospital bago tuluyang nagkamalay. Oo nga at nagbigay ng tulong ang operator ng taxi pero hindi rin naman yun naging sapat. Wala naman ibang mananagot dahil patay na rin ang driver. Walang ibang involved sa aksidente dahil wala naman silang naging kabanggaan kundi ang pader kung saan ay sumalpok ang taxi. Hindi malinaw sa amin kung ano ba talaga ang dahilan dahil hindi rin maikwento ni Papa ang nangyari. Hanggang sa nag-decide na kaming iuwi si Papa sa bahay at doon na lamang magpalakas. Lahat po kami ay nananalangin na sana'y manumbalik ang dati niyang sigla na sana'y muli naming makita ang kinagisnan naming si Papa. Yung dating siya na ayaw makitang malungkot at nahihirapan ang kanyang pamilya. Ang sakit lang, Papa Dudut, dahil halos 6 na taon noon bago muli kaming nagkita. Binigyan nga kami ng tsansa na magkasama ng matagal pero sa ganoong sitwasyon pa. Marami ang nagiba at nagbago. Pati na ang bahay namin ay nagmistula na ring isang ospital. Papa Dudut. Sige po. Salamat po sa paghatid at sa pagtulong na may uwi ang asawa ko. Ingat po kayo. Sige po ma'am, una na po kami. Okay na ba ang pwesto ng papa mo, Faith? Opo, Ma. Pa, nakalimutan ko pong sabihin. Welcome home po. Kita nyo? Tapos na yung bahay natin, oh. Ang ganda po, di ba? Sulit po talaga lahat ng pagod nyo ni Mama. Nasunod po lahat ng gusto nyong design dito. Lalo na po yung kwarto nyo. Yun po yung family picture natin, oh. Papa, ang gwapo nyo po dyan, oh. Tingnan nyo. Kaya palakas po kayo, ha? Pero huwag kayong mag-alala pa. Gwapo ka pa rin naman, eh. Alam niyo pa, sobrang na-miss po talaga namin kayo. Naaalala niyo pa tong mga medals na pinakita sa inyo sa picture dati ni Mama? Tingnan niyo po, oh. Sinulatan ko po ito, eh. To Papa. Thank you very much. This medal is for you. I love you. Ako naman po, Papa. Magaling na po ako mag-drawing. Ito po, oh. Ikaw, si Mama, at saka po si Ate Faith. Si Ate Mia, at saka po ako. Yan po, oh. May pangalan pa pong nakasulat sa damit ko. Abby. Big smile po tayong lahat dyan kasi po happy family po tayo, eh. Carlo, mahal. Aalagaan ka naming mabuti. Lagi lang kaming nandito, ha? Sama-sama tayo ng mga anak natin. Malaki naman tong kama, tabi-tabi tayong matutulog. Hindi ka namin papapayaan. Kaya gusto ko magpagaling ka. Tutuparin mo pa yung pangako mo na lahat tayo pupunta ng UK, di ba? Mia, Abby, dito lang muna kayo sa papa nyo, ha? Faith, halika. Tulungan mo ko sa kusina at maganda tayo ng makakain natin. Faith, hindi ko akalain na magkakaganyan ang papa mo.
Hindi ko matiis na tignan siya ng ganyang sitwasyon. Napakasakit. Ma, baka marinig kayo ni Papa na umiiyak. Mag-aalala pa yun. Alam niyo naman na ayaw ni Papa nang nalulungkot tayo, di ba? Anak, unti-unti nang nauubos ang ipon natin. Yung ibang alahas at gamit na pwedeng ibenta, naibenta ko na rin. Yung sarili kong ipon sa bangko na ayaw ko sana galawin, nakapag-withdraw na rin ako. Itong bahay na lang natin ang natitira sa atin, anak. Ma, may awa po ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Makakaraos din po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano po, kahit ano, handa ko pong gawin para sa pamilya natin. Hihinto na po muna ako sa pag-aaral. Susubukan ko pong maghanap muna ng trabaho. Anak, kahit sa panaginip, hindi ko akalain na dadanasin natin to. Wala naman tayong ginawang masama. Wala naman tayong inagrabyado. Bakit tayo pa? Bakit? Marami namang masama dyan. Bakit tayo ang kinanito? Ma, payakap nga po. Makakaahon po tayo. Makakabawi po tayo. Lahat po gagawin ko. Papadudod sa isang iglap ay nag-iba bigla ang daigdig naming lahat. Ang haligi ng aming tahanan ay dahan-dahang rumupok at unti-unting bumigay. Ang ilaw ng tahanan ay biglang nabawasan ng liwanag. Ang mga ngiti na aming nakasanayan ay napalitan ng pagpatak ng mga luha. Oo, sobrang hirap lalo na at hindi yon ang kinamulatan naming buhay. Para bang bangungot ang lahat na nangyari sa amin pero hindi kayang tapusin ng isang gising lamang. Minuminuto ko na sinasambit ang Diyos ko, huwag niyo kaming pababayaan. Yun na lang din kasi ang nakita ko noon na pwede kong kapitan, Papa Dudut. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi ko nakikita na nagiging maayos ang lagay ni Papa. Iginapang namin para matustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Mula sa diapers, gamot at pagkain na kailangang tunawin at ipadaan sa tubo para magkaroon ng sustansya ang kanyang katawan. Hindi pa kasama ang iba pa naming gastusin katulad ng mga bills, pagkain namin, bayarin sa eskwela ng mga kapatid ko at ilang mga gastusin na hindi inaasahan. Napapatulala na lamang talaga ako at hindi ko alam minsan kung saang kamay ng Diyos ako kukuha ng pampuno sa maraming bagay. Maling tanungin ng Diyos, pero hindi ko naiwasan. Bakit mo kami ginaganito? Parang dinudurog lalo ang puso ko, Papa Dudut, sa tuwing nakikita ko ang mga bahid ng luha ng mga mata ni Papa. Alam kong nahihirapan kami at mas nahihirapan siya. Kaya kapag dumarating ako sa puntong parang gusto ko na talagang sumuko ay hinahawakan ko na lamang ang kamay ni Papa at iniisip ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya para sa amin, para sa kanyang pamilya. Walang-wala pang lahat ng pagtitiis ko kumpara sa mga nagawa niya dati. Maraming taon na pinaramdam niya sa amin ang pagiging isang ama. Ako naman ang magpaparamdam sa kanila ni Mama kung paano ang maging isang anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taon ang lumipas, kasabay ng pagbagsak ng katawan at resistensya ni Papa ay lalong paghihirap ng buhay namin ang naranasan namin. Naubos na ang mga gamit namin dahil naibenta na. Kung kani-kanino na rin kami humihingi ng tulong. Nagpatong-patong na ang mga utang namin. Hanggang sa pati ang lupa't bahay na matagal nang pinag-ipunan ng aming mga magulang ay nawala na rin. No choice kami at kailangang mabuhay ni Papa. Kailangang mabuhay ang aming pamilya.
Doon na kami nagsimulang mangupahan kaya mas lalo akong naging determinadong maghanap buhay. Mula sa pagtitinda ng kung ano-ano ay pinalad naman ako at nakapasok bilang sekretary ng isang doktor. Naitago na lang natin siya sa pangalang Dr. Armand. Hindi man kalakihan ng sweldo pero malaking bagay na may regular na kita ang pumapasok. Nakilala namin si Dr. Armand sa ospital kung saan ay na-confine dati si Papa. Nagkataon kasi na nag-resign na ang dati niyang sekretary na naging kaibigan ko na rin kaya ako ang nirekomenda niya. Mabait naman si Dr. Armand, bukod sa sweldo ko kada kinsenas at katapusan ay inaabutan pa niya ako ng extra dahil alam niya ang kondisyon at sitwasyon ng aming pamilya. Dagdag pa ang ilang food supplements at gamot na ibinibigay din niya ng libre, Papa Dudut. Si Mama naman, dala na rin siguro ng aming problema ay nag-iba ang ugali niya. Naging mainitin ang ulo at bugnutin. Laging umiiyak at palasigaw. Hindi ko na rin naman siya masisisi dahil alam kong punong-puno na ang isipan at kalooban niya. May pagkakataon pa nga minsan na parang hindi na siya ang mama ko na kinalakhan ko. At dahil sa pagbabago niyang yon ay ginulat din ako ni Mama sa isang desisyon na muling magpapabago ng takbo ng kwento ko. Halika nga rito sandali sa kusina. Teka lang po, Ma! Bakit po, Ma? Maupo ka. Ano po yun? Nung nakaraan pala pumunta ako sa klinik ni Dr. Armand. Humingi kasi ako ng bagong reseta para sa papa mo. Sana sinabi niyo na lang po sa akin para ako na lang po at hindi na kayo umalis ng bahay. Gusto ko rin naman kasi magpasalamat sa kanya ng personal. Kaya minabuti ko na ako na mismo magsadya sa kanya nung off mo. At saka kasi namalengke ka rin nun. Alam kong busy ka. Mabait talaga ang doktor na yon, ano? Ay opo, Ma. Sinabi niyo pa. Minsan nga po nahihiya na ako eh. Isipin niyo naman, Ma, yung mga tulong na binibigay lalo na kay Papa. Tapos minsan nililibre pa ako ng lunch. Nakakahiya nga eh. Kaya lang sabi niya sa akin, kapag puro hiya daw ako, wala raw mangyayari. Tsaka hindi ko naman daw hinihingi ang mga binibigay niya. Kusa naman daw niya yon. Pero alam mo, Ma, nakakahiya talaga. Medyo napakwento nga rin ng konti dahil walang pasyente nung pumunta ako. Binata pa pala si Doc, no? Opo yata. Nakakapagtaka nga po eh. Kasi mabait siya. May itsura naman. May kaya. Tsaka doktor siya. Wala pang asawa. Wala rin akong nakikitang girlfriend o kaya nababalita man lang na meron po siyang girlfriend. Kapag may kausap po siya sa phone, puro pasyente, sakit, gamot, medical words, puro yun yung mga naririnig ko sa kanya, Ma. Tatandang binata yun, Ma. Mas matanda pa nga yata yun sa inyo eh. Pero may nabanggit siya sa akin. Na ano po? Na meron daw siyang nagugustuhan ngayon. Wow, Ma ha? Close ka agad kayo ni Doc ha? Buti pa sa inyo nag-o-open yun. Samantalang kami kapag nag-uusap, puro buhay ko yung kwentuhan namin. Wala man lang siyang nasi-share. Sinabi po niya kung sino, Ma. Ikaw! Po? Ikaw, hindi mo narinig? Uulitin ko, ikaw. Ikaw ang nagugustuhan niya. Ma naman, halos tatay ko na po si Doc. Magpakasal ka na sa kanya. Ma, seryoso? Mukha ba ako nagbibiro? Ay naku, Ma, ano ba naman kayo? Tumingin ka nga sa akin. Makinig ka mabuti, ha? Magpapakasal ka kay Dr. Armand. Ulitin ko, ikakasal ka sa kanya. Ma, ano naman po ba yan? Baka nakakalimutan mo na, Faith, ang sinabi mo dati. Na ano po? Mukhang nakalimutan mo na nga. Di bale, papaalala ko sa'yo. Hindi ba't sinabi mo noon na kahit ano gagawin mo para sa pamilya natin? Na lahat handa mong gawin para sa atin? Pues ito na yon, Faith. Ito na yon. Ma, kaya ko po na magsikap sa pagtatrabaho. Tsaka di po ba may naibigay na rin naman pong pagkakakitaan ninyo? Yung mga binibenta po ninyong mga food supplements. Wala namang pong puhunan yun, di ba? Pinapaalok lang po sa inyo tapos kayo na po yung bahalang magtubo.
Sige, tingin mo sapat ang tutubuin ko doon at yung sinusweldo mo? Kahit pa ilang buwang kita natin ang pagsamahin, hindi tayo makakaahon dahil sa kondisyon ng papa mo at sa lintik na buhay na to. Naman, para pong tatay ko na si Doc. Sige, isipin mong kapakanan mo. Nasa sayo naman yan eh. Kung magiging makasarili ka o kung tutuparin mo ang sinabi mo dati, na gagawin mo ang lahat para sa pamilya natin. Pero ma, Ikaw ang bahala. Kung pakikinggan mo ko o kung ituturing mo na di nangyari ang pag-uusap nating to. Pero sana lang, bago ka gumawa na magiging desisyon mo, titigan mo muna ang papa mo at mga kapatid mo. Wag na ako, sila na lang. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong yon mula kay Mama Papa Dudut. Hindi ko matanggap ang lahat ng sinabi niya. Hindi ko akalain na yon ang naisip niyang kasagutan sa lahat ng aming dinadanas mula nang maaksidente si Papa. Parang bigla kong pinasan ang lahat. Sa isang iglap ay naging kargo ko ang buo kong pamilya. Naging obligasyon ko ang bawat isa. Nasa balikat ko na ang ikakabuti ng aming sitwasyon na ang kapalit ay ang mismong ako ang sarili ko. Tama naman kasi si Mama, sa bibig ko mismo nang galing ang mga salitang gagawin ko ang lahat para sa aming pamilya. Kaya kahit pa sabihin ni Mama na ako ang bahalang gumawa ng desisyon ay parang noong tagpong nag-uusap kami noon. Tapos na ang kwento. May ending na at yon ay ang magpakasal ako kay Dr. Armand. Sa madaling salita ay pumayag ako sa kasunduan. Ako na ang butihing may bahay ni Dr. Armand. Ako na ang superhero ng pamilya. Tinupad naman ni Armand ang lahat ng pangako niya. Nakaramdam muli kami ng ginhawa at tinira niya kami sa isang malaking bahay na kasya kaming lahat. Siya na rin ang personal na tumitingin at gumagamot kay Papa. Sobrang bait niya kaya naman natutunan ko na rin siyang mahalin, Papa Dudut. Handa na ako na makasama siya hanggang sa aking pagtanda. At salamat na rin dahil unti-unti na uling umayos ang mood at pag-iisip ni Mama. Mahal, masaya ka ba? oo naman, syempre. Teka nga, bakit naman bigla mong naitanong yan? Wala naman. Naisip ko lang bigla na sa loob kaya ng mahigit 1 taon ng pagsasama natin bilang mag-asawa talaga bang masaya ka? Yung mga ngiti at tawa na nakikita ko sa'yo, hindi kaya pilit? Yung mga yakap mo, yung mga halik mo, talaga kayang gusto mong gawin sa akin yon? Kasi alam naman natin parehas na Na ano? na may kondisyon yung pagpapakasal mo sa akin. Ano ka ba? Alam mo, alisin mo na yan sa isip mo. Ang importante ngayon, magkasama tayo. Okay, sige, ganito ha. Sa totoo lang, nung una talaga, wala Walang ano? Wala akong nararamdaman sa'yo. Pero dahil sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo para sa akin at para sa pamilya ko na rin, alam ko na tanging ang pagmamahal ko lang ang pwede kong maisukli sa'yo at sa lahat ng mga binigay mo. Kaya please lang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa, ha? Mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. Totoo yun. Kahit gamitan mo pa ng stethoscope tong puso ko. Hindi na kailangan. Nararamdaman ko naman ang tibok. Huwag ka rin mag-alala. Hindi naman na ako bumabata May edad na ako. Ikaw ang bata pa. Mas maiksi na ang buhay ko kumpara sa'yo. Alam ko na isang araw may makikilala ka pa at darating na iba sa buhay mo. Yung taong di mo kailangan pag-aralan mahalin. Nakakainis ka. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mahal kita, okay? Mahal kita. Mas importante yung ngayon.
At yung mga darating pang mga taon na magkasama tayong dalawa. Kung ano yung nangyari dati, yahan na natin yun. Tapos na yun eh. Thank you. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo eh. Pero wag na wag mo kong lolokohin ha. Kasi baka mamaya niyan, yung bago mong sekretary ha. Bata rin yun. Baka ipagpalit mo ko. O kaya naman, bigla mong ma-realize na ang gusto mo pala yung kaedad mo. Tapos bigla ka na lang mag-file ng annulment. Malabong mangyari yun. I love you. Mas mahal kita. Totoo pala, Papa Dudut, na pwedeng turuan ng puso na pwede mong pag-aralang mahalin ang taong hindi mo talaga gusto. Oo, hindi madali pero kaya. Ganon kasi ang nangyari sa amin ni Armand. Mula sa hindi ko kayang makisama sa kanya ay napunta sa hindi ko na kaya ang mawala siya. Huwag sana akong husgahan ang mga nakikinig ngayon, pero yon ang totoo. Mahal na mahal ko ang asawa ko at sa bawat araw na nagnaan ay lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya, kaya nasabi ko na swerte pa rin talaga ako. May dahilan pala talaga lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Minsan nga lang medyo malabo at hindi mo agad makita ang rason, pero darating at darating ang panahon na maiisip mo na sa kabila ng hindi magandang mga pangyayari laging may kapalit na liwanag ang dilim. At natagpuan ko yon kay Armand. Kaya naman halos araw-araw din ay nagpapasalamat si Mama sa akin. Salamat daw at pinakinggan ko siya. Salamat daw at inisip ko ang aming pamilya, lalo na si Papa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam kong hindi pabor si Papa sa mga nangyari. Hindi siya bumubuti. Parang pinipilit lamang niyang mabuhay para makita at bantayan kami, pero pahina siya ng pahina. Sa tuwing kinakausap ko kasi si Papa ay tanging ungol at luha ang isinasagot niya. Alam kong alam niya ang sitwasyon, pero wala talaga siyang magawa. Kaya paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanya na masaya na ako. Kaya maging masaya na rin siya at magpalakas. Nang sa ganon ay gumaling na siya sa kanyang karamdaman, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero Papa Dudut, kahit yata gaano katindi ang sikat ng araw sa buhay, ay bigla uling papasok ang bagyo at sasalantahin ulit nito ang lahat ng pinaghirapan mo. Yung tagpong nagsisimula ng muling umahon ka, pero bigla ka namang lulubog, at ang mahirap pa nito, mahirap pa rin pala talagang magtiwala, lalo na sa hindi mo pa talaga lubusang kakilala. Pero ang mas mahirap ay ang tanggapin ang katotohanan na ang sarili mong dugo at laman ang sisira sa lahat ng iyong mga nasimulan, Papa Dudut. Nakahanda na. Saan ba ang punta mo? Sa mall lang po, bibili lang po ako ng regalo para kay Armand. Birthday po niya kasi bukas. Ay, oo nga pala. Magkikita ba kayo doon? Hindi na po ma, pauwi na rin po yun. Medyo masama daw po kasi yung pakiramdam niya at gusto na magpahinga. Ay, teka, may kumakatok. O, nandito na pala ang asawa mo eh. Saan ka punta? May bibilhin lang ako sandali dyan sa mall. Yung gamit ni Mia tsaka ni Abby sa school. Samahan na kita? Naku, wag na. Hindi ba masama nga ang pakiramdam mo kaya ka umuwi? Sige na, magpahinga ka na. Oo nga. Ingat ka ah. Sige, alis na ako ha. Ma, alis na po ako. Sige, ingat ka. Ayun, taxi! 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 Saan po tayo, ma'am? Diyan lang, kuya, sa G-Mall. Okay po. Teka, nasaan na yung cellphone ko? Nilagay ko lang dito sa bag ko yun eh. Pa, dito ko lang nilagay. Ay kuya, pwede pong balik tayo sandali. Naiwan ko lang po kasi yung cellphone ko. Sige po. Wala naman sa bulsa ko.
Saan kaya yun? Ano naman, naiwan ko pa yata. Kuya, ito ho yung bayad sa flag down rate mo. Kuya, saglit lang po mabilis lang to. May kukunin lang po ako. Sige po ma'am, maghintay po ako dito ma'am. Wait lang kuya ha. Dito na lang tayo sa sala. Huwag na sa kwarto namin. Kahit hindi nakakakilos yung matandang baldado doon, nakakakita at nakakarinig naman yon. Sa kwarto namin ni Faith. Dito na lang. Baka makahalata pa yung asawa mo na kumapit yung pabango ko sa kama nyo. Sigurado ka? Oo nga. Bilisan natin at darating na yung 2 bata galing sa eskwela. Ikaw talaga. Oh, ito na ang pa-birthday ko sa'yo para bukas, ha? Na-miss ko to. Matagal-tagal na rin eh. Sino ang mas okay? Ako o ang anak ko? Ano ba namang tanong yan? Sige na, bilisan na natin. Mga manlulok. Nagbingi-bingihan ako sa lahat ng mga narinig ko, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng tagpong yon. Gusto kong humiyaw pero parang wala akong boses. Naninikip ang dibdib ko sa galit, sa inis, at sa awa sa sarili ko at kay Papa. Gusto ko silang bulagin, murahin at hiyawan. Gusto ko silang sumbatan at ipamukha ang kababuyan nilang dalawa pero hindi ko nagawa. Wala akong lakas ng loob, Papa Dudut. Nanginginig ako at naglakad palabas ng bahay. Hindi ko nga namalayan na nakarating ako ng mall nang naglalakad lamang. Ang dami naglalaro sa isipan ko at isa na doon ay kung hahayaan ko na lamang ba sila sa kamunduhang yon o ipapaalam ko sa kanila na nabisto ko na ang kanilang ginagawa. Pero laging pumapasok sa isipan ko si Papa. Paano kung maghiwalay kami ni Arman? Pinatigil na niya ako sa trabaho, siya ang nagpapaaral sa mga kapatid ko, maayos na ang buhay nila at si Armand ang nagdudugtong sa buhay ni Papa. Kaya mas minabuti ko na palampasin ang mga nangyari. Pero para bang laging may tinig sa puso ko. Ayaw maalis sa pandinig ko ang lahat ng mga narinig ko mula sa sarili kong ina at sa aking asawa. Pero dahil gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya ay nagtiyaga at nagtiis ako. Pinilit kong huwag makahalata sila Mama at Armand na may alam ako ang hirap, napakahirap. Ilang buwan pa ang lumipas at tuluyan na ngang sumuko si Papa na wala na siya. Bigla na lamang siyang hindi nagising. Hindi na talaga siguro niya kaya o baka kahit siya ay nahalata na rin ang hindi magandang nangyayari sa loob ng pamilya namin kaya umayaw na siya. Sa tagpong yon ay nakaramdam ako ng tapang. Hindi ko alam kung bakit pero dahil siguro ay tapos na ang laban. Wala nang dahilan para ipagpatuloy ko pa ang pagtitiis na ginagawa ko sa piling ni Armand at ni Mama Papa Dudut. Mga anak, Mia, Abby, Faith, nagpahinga ng papa niyo. Wala na siya. Tapos na ang paghihirap niya. Tama ka, Ma. Wala na si Papa. Tapos na po yung pagtitiis at paghihirap niya. Pero Ma, please lang, huwag kang umiyak. Hindi mo may aalis sa akin, Faith, ang hindi umiyak. Papa niyo yan. Matagal ang pinagsamahan namin. Mahal na mahal tayo ng papa niyo. Mahal na mahal. Nakakalungkot lang talaga pero mas mainam na to. Hindi na siya makakaramdam ng sakit. Tama ka naman, Ma eh.
Wala na ang sakit. Wala na. Pero ma, hindi ka dapat malungkot. Dapat nga, magsaya ka pa di ba? Punasan mo yung luha mo. Mag-celebrate ka. Faith, yung bibig mo! Bakit ma? Totoo naman malaya ka na. Magagawa mo ng kahit na anong gusto mo. Enjoy! Ano bang pinagsasasabi mo? Armand, mahal, halika dito. Dali. Sabay-sabay nating tingnan si Papa, oh? Nakita ko na siya. Halika na, sige na, please. Pakita natin sa kanya hanggang sa huling sandali. Magkakasama pa rin tayo. Salo-salo tayo. Sige. Ma, Armand, tingnan niyo si Papa. Tingnan niyong mabuti. Wala ba kayong sasabihin sa kanya? Hindi ba kayo hihingi ng tawad? Hindi ba kayo hihingi ng tawad sa kababuyan na ginawa ninyo? Ha? Ano? Faith, anong sinasabi mo? Anong akala niyo sa akin, tanga? Oo! Sumunod ako sa inyo dahil di ba ma? Sinabi ko kasing gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero para lokohin niyo rin si Papa, may ibang usapan na yon. Sobrang sama niyo! Ang sasama niyo! Pakinggan niyo ako ha! Mula ngayong gabing ito, kayong dalawa, magsama na kayo! At bukas ng umaga pagkalibing ni Papa, aalis na kami ng mga kapatid ko. Lalayo na kami sa inyo! Ma! Nanay kita eh! Nanay kita! Armand, salamat sa lahat Salamat! Pero, deserve mo yan! Parang lahat ng sama ng loob na kinimkim ko sa mahabang panahon ay nilabas ko sa huling gabi ni Papa. Lahat ng itinago kong emosyon ay nag-uunahang kumawala. Napakasakit dahil sa pamamaalam ni Papa ay nawalan ako ng asawa at nawalan na rin ako ng isang ina. At matapos ngang mailagak sa huling hantungan si Papa, binitbit ko ang mga kapatid ko at hindi na muli pang nakipagkita kay Mama at kay Armand. Pinangni kaming pakinabangan, lalo na ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Nakapag babang luksa na kami kay Papa, pero hindi pa rin ako handang humarap kay Mama. Nakikibalita na lamang ako sa ibang kakilala at kaibigan tungkol sa sitwasyon nila at ang sabi ay solo na lamang daw na nakatira si Mama sa bahay. Minsan daw ay nakikita nilang pumapasyal doon si Armand pero umaalis din kaagad. Papadudod, oo, galit ako hanggang sa ngayon. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero kasabay ng galit ko ay ang guilt. Dahil kung buhay si Papa, sigurado ako na ayaw niyang magkasabi kung ano ang mga susunod na mangyayari. At kay Papa, sorry. Sorry kasi iniwan ko si Mama and Pa, sorry dahil sa mga nangyari. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwentong ito at maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Faith. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Habang may buhay ay may pag-asa. Pero hindi rin naman mawawala ang pagsubok kaya importante na magtulungan ang magkapareha upang malagpasan nila ang mga bagay na yon. Ikaw, kabarangay, handa ka bang tulungan ang iyong
kinakasama. Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang masapawan? Ako kasi oo. At yan ang pinakaayokong pakiramdam sa mundo. Ewan ko, pero para sa akin lamang talaga para sa akin lamang lamang na lamang talaga ako sa taong sumasapaw sa akin. Kaya naman ang kapal ng mukha niya na iparamdam sa akin ang bagay na yon. Yun din ang dahilan kung bakit napasulat po ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo kasi maitatanong ay mahilig talaga ako makinig po sa radyo. At isang araw ay napadpad ako sa inyong istasyon. Simula noon ay palagi na ako nakikinig ng Barangay Love Stories ni Papa Dudut via online. Tapos ay nakita ko ang inyong email address kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumulat sa inyo. At umaasa ako na mai-air ninyo ang aking kwento. Pero bago ako magpatuloy ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Crescida pala ang pangalan ko. 23 years old at taga Quezon City. Meron na akong kinakasama si Benjo na edad 25 naman at may isa na kaming anak na 2 taong gulang na. Sa kasalukuyan ay nakatira kami sa bahay nila dito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bebe, ano to? Alin? Itong nasa cellphone. Malay ko sa'yo. Malalaman ko kung sasabihin mo. Nakita ko lang naman na sandamukal na picture ng mga gwapo at machong lalaki yung pinupusuan mo. Yung iba sa kanila di ko pa kilala. Bakit? Kailangan ba kilala mo para pusuan ko? Hindi naman. Pero malay ko ba kung sino yung lalaking yun? Mamaya, sikat pala siya sa ibang website tapos… Pwede ba? Ginaya mo naman ako sa'yo? Ha? Anong ginawa ko? Tanong-tanong ka pa sa ating dalawa. Ikaw nga yung mahilig manood ng ganun. Ibahin mo ako. Hindi ako ganong klase ng babae. Normal lang naman sa aming mga lalaki yung mahilig manood ng ganun ah. Pero hindi ko pinupusuan yung mga babaeng napapanood ko dun kasi loyal ako sa'yo. Ikaw lang, sapat na. Ew, kadiri ka. Anong kadiri dun? Basta kadiri ka. Wag mo na ulit-uulitin yun Ang corny kasi. Parang eng-eng naman to. May nalalaman ka pang corny pero noon kilig na kilig ka kapag bumabanat ako sa'yo. Noon yun, hindi na ngayon. Kaya nga tigilan mo yan kung ayaw mo ikaw yung banatan ko. Sungit naman ito. Siguro may iba ka nang nagugustuhang lalaki, no? Ha? Pinagsasasabi mo? Mabalik lang tayo dito sa mga pinagpupusuan mo. Akala mo ba magandang gawain to? Lalo na't meron ka ng anak at kinakasama? Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga makakilala sa pinagagagawa mo? Sige nga. Kung makapagsalita ka naman dyan, kita ko na yung ngalangala mo. Galit na galit, gustong manakit. Saka sa tono mo para namang nakapatay ako ng tao, pumuso lang naman ako ng mga gwapo at machong lalaki sa Facebook. Alam ko na. Ano yun? Siguro naapakan ego mo, no? Ha? Ano yung ego? Ay, naku. Kahit kailan napakahina ng utak mo. Gamit-gamitin mo naman yan. Sige ka, baka kalawangin yan. Bakit kasi di mo na lang sagutin tanong ko? Kesa naman dami mo pang ebas dyan. Eh, talaga naman. Ano nga? Baka may iba ka ng kinalolokohan ha? Wala. Saka bakit ko naman gagawin yun pamilyado na ako. Tulad mo pa ako sa mga katrabaho mong kirengking. May asawa na pero pumapatol pa sa iba. Bakit naman sila napasok sa usapan? Gusto ko lang, bakit din ba? Saka imbis na pagbintangan mo ko ng ganyan, tinanong mo na ba sarili mo kung matino kang lalaki kaya hindi kita dapat palitan? Anong ibig mong sabihin? Lahat na lang ba talaga kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Mag-isip ka naman mag-isa, huwag kang laging umasa sa akin, no? Anong magagawa ko? Kung yung mga sinasabi mo ikaw lang madalas nakakaintindi. Malamang, magtatanong ako kung anong ibig mong sabihin. Masama ba yun? Oo, masama yun kaya itiko mo na lang yung bunganga mo.
Mas mabuti pa yun kesa magsalita ka ng kung ano-ano. Tamang bintang ka wala ka namang ebidensya. Saka hindi sapat na ebidensya yung nakita mong mga pinusuan ko dahil kahit sino pwedeng humanga sa ibang tao basta walang mali siya. Saka di pa ba sapat na sa'yo pa rin ako tumatabi sa gabi kahit na mabaho ka? Paano naman ako naging mabaho? Hindi ka kasi naglilinis ng katawan, amoy pawis ka palagi, kadiri ka. Lahat na lang talaga, Cressida. Amuin ko nga sarili ko. O ano, tama ako di ba? Ang baho mo. Oo nga no. Sige, maliligo muna ako. Papadudot, inis na inis ako sa kinakasama ko dahil sa pambibintang niya sa akin. Pakiramdam ko ay iniinsulto niya ng bonggang-bongga ang pagkatao ko. Kahit naman ganon ang ginawa ko, ni minsan ay hindi ko naisip ang binibintang niya sa akin. At noon pa talaga kung kailan nagsasama na kami at may isang anak. Matagal-tagal na rin kaming magkakilala ni Benjo. Siguro ay 18 anyos ako nang naging kami bago nagkaanak. Hindi ko na natapos ang aking pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at naisipan ko na lamang na mag-asawa. Mahirap pa rin naman ang buhay namin kaya alam kong kagagahan yung ginawa ko. Samantala, nagtatrabaho bilang saddle stitch operator ang kinakasama ko sa isang pabrika. Mababa lang ang sweldo niya. Sapat lang palagi sa pangangailangan namin kaya nga wala kaming ipon at kadalasan ay nagigipit pa. Yun din ang rason kung bakit nakikisiksik pa rin kami sa kanila. Sa tagal naming magkakilala at magkasintahan ni Benjo, aminado ako na dumarating sa akin yung pananawa at pagkaumay sa aming relasyon. Kaya nagagawa kong tumingin at humanga sa ibang lalaki online. Pero hindi ko naman kahit kailan sinubukang pagtaksilan ng tatay ng anak ko. Maliban na lamang siguro noong mga panahong yon kung saan ay unti-unting lumaki ang pagkakagusto ko sa isang hindi inaasahang lalaki. Lahat ng yon ay kinuwento ko sa kaibigan at dati kong kaklaseng si Almarie Papadudut. Naku, thank you kasi dinalaw mo naman ako at nilabas. Nung nakarang araw ko pa gustong kumain dito ng burger at fries. Pansin ko nga, panay ka shared post ng mga pagkain na gusto mong kainin. Kaya nag-chat na ako sa'yo na magkita tayo dito sa fast food. Kaya nga, thank you sa panlilibre. Sensya ka na kasi wala akong trabaho. Wala rin tuloy akong pera. Ayos lang, magkano lang naman yan? Naks, iba talaga pag may trabaho, no? San ka na nga ba ulit? Trabaho ko? Oo, alam ko kasi umalis ka na dun sa pinagtatrabahuan mong patahian. Oo, umalis na nga ako doon. At ka-share ako ngayon sa isang convenience store. Okay ba pasahod dun? Sakto lang, pero mas maayos yung ngayon kesa naman sa dati ko. Sobrang init doon, akala mo impyerno. Tapos yung line leader namin, si Satanas. Laki talaga ng galit mo dun sa line leader nyong yun, no? Sakto lang, kasi hindi pa naman niya ako nagawa ng kasalanan. Siguro, lagi lang niya akong pinagagalitan at sinisita kahit maayos naman yung trabaho ko. Naisip ko, inggit lang siguro sa beauty ko kaya ganun. Pero ayoko na rin naman manatili sa lugar na yun. Bukod sa mababa ang sweldo, napakaraming tukso sa loob. Hindi lalaki kundi mga pautang na pinapatulan naman ng ibang nanay doon. Kaya ending, payslip na lang nakukuha nila sa araw ng sweldo. Ako nga na wala pang anak hirap na sa buhay. Kaya napapaisip ako, paano nila nairaraos yung araw-araw nila? Lakas na lang talaga ng loob ang labanan sa buhay ngayon. Maiba tayo. Nasaan pala anak mo? Bakit hindi mo sinama? Nasa bahay saka nandun naman si Benjo para bantayan ang anak namin. Hindi ko na sinama kasi magulo yun. Saka baka magturo ng kung ano-ano. Syempre nahihiya ako sa'yo. Ayos lang naman. Sweldo ko naman Kahit na. Bilhan ko na lang ng pasalubong para matuwa naman pagdating mo. Ikaw bahala. Thank you talaga. Walang anuman. Kumusta na kayo ni Benjo? Ganun pa rin. Pakiramdam ko wala kaming pag-unlad kasi ayos na sa kanya yung trabaho niya. Akala yata niya mabubuhay kami sa kakarampot niyang sweldo.
Wala ba siyang planong maghanap ng ibang trabaho? Mukhang wala eh. Mababa pa naman kumpiyansa nun sa sarili. Ay, buti pa yung kuya niya. Gwapo na, tapos marami pang pera. Kaya yun, nagustuhan ko bigla. Anong nagustuhan biglang pinagsasabi mo? Crush ko kuya niya kasi magaling dumiskarte sa buhay. Feeling ko, mas may future ako kung siya nakatuluyan ko. Manghilabot ka nga. Bakit naman eh, hindi naman tayo nag-uusap ng karumal-dumal at nakakatakot. Gaga, hindi nga. Pero ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mo may kinakasama ka na at si Benjo yun. Tapos may anak pa kayo. Kaya dapat hindi ka na magkagusto sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa kuya niya. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Siyempre alam ko naman lahat yun, saka simpleng crush lang naman tong nararamdaman ko sa kuya niya. Simple raw. Pero naisip mo nga na mas may future ka kung kuya niyang nakatuluyan mo. Hanggang dun lang naman yun, kasi imposible nang mangyari. Ikaw na may sabi na kinakasama ko na si Benjo. Saka kasalanan naman niya kung bakit nagkagusto ko sa kuya niya. Kung matino sana siyang kinakasama, kung may pangarap sana siya sa amin ng anak niya, di hindi ko maiisip yung bagay na yun. Papadudot, napakagwapo ng kuya ni Benjo. Well, gwapo rin naman ang kinakasama ko, pero lamang ng isang paligo ang kuya niya. Ito ang buhay na patunay ng tall, dark and handsome, kaya hindi ninyo ako masisisi kung nagkagusto ako sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na simpleng pagkagusto lamang yon. Dahil mas napapansin ko na ang pagiging lamang nito sa kanyang kapatid na siyang kinakasama ko. Pero kahit na ganoon, alam ko pa rin naman ang limitations ko. Alam ko na tatay pa rin ang anak ko si Benjo at kahit na anuman ang mangyari. Kahit mag-away pa kami araw-araw at maaburido ako sa pagmumukha niya, ay siya pa rin ang dapat kong piliin. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinaway ko ang aking puso na mahulog ng husto at ma-fall in love sa kuya ni Benjo upang hindi na lumala pa ang aming sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay pinigilan kong lumalim ang pagkagusto ko sa kuya ng aking kinakasama. Nandun yung todo iwas ako sa kanya dahil likas dito yung mahilig makipagkwentuhan. Kumpara kay Benjo at nagtatrabaho sa call center ang kuya niya at inggit na inggit ako sa sweldo nito dahil mas malaki kesa sa kinakasama ko. Ilang beses ko na rin sinabihan si Benjo na subukang mag-ahente pero ayaw niya kasi hindi raw siya magaling mag-English at mas sanay na siya sa ginagawa niya bilang machine operator. Siyempre sinabihan at tinanong ko siya kung paano kami makakapag-ipon pambukod namin sa bahay kung hindi niya lalakihan ang sweldo niya pero mukhang walang pangarap na makaalis sa poder ng mga magulang nila ang kinakasama ko. Simula po noon ay tinamad na ako kay Benjo at mas lalong natuon ang atensyon ko sa kuya niya. Kung noon ay iniiwasan ko pa ito, ay bigla na lang todo sip-sip ako sa kanya. Paanong hindi nakakahiram ako ng pera sa kuya niya kapag nagigipit ang pamilya namin ni Benjo, papadudot. Pwede bang mag-usap tayo, bebe? Mag-uusap tungkol saan? Saka bakit ganyan tono mo? Tinawag mo pa akong bebe kung galit ka naman. Paanong di ako magagalit? Akala mo di ako nakakahalata na masyado kang sumisip-sip sa kuya ko? Ha? Pinagsasasabi mo dyan? Panay kayo usap, tawanan at biruan. Mas kinukumusta mo pa nga siya kaysa sa akin na kinakasama at tatay ng anak mo. Akala mo di ko napapansin, no? Pwes, diyan ka nagkakamali. Oh, masama bang kausapin, makipagtawanan at makipagbiroan sa kuya mo? Baka nakakalimutan mong nakatira tayo sa iisang bubong. Natural, magkukrus ang landas namin. Alam nga namang di ko siya kausapin, di ba? Gusto mo pa yata kaming gawa ng issue? Hindi naman sa ganun, pero… Sabihin mo, masyado kang malisyoso. Hindi ako malisyoso. Anong tawag mo dyan sa mga pinagsasasabi mo kung hindi mali siya, Aber?
Malisyoso ka. Binibigyan mo ng kulay yung pag-uusap at pagtatawanan namin ng dahil lang sa ano ulit yun? Hindi kita makamusta ka mo? Oo, tsaka totoo naman yun. Hindi yun totoo. Masyado ka lang madrama. Alam mo, napipiko na ako sa kaartehan mo eh. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo hindi mo kapatid yung pinag-uusapan dito. Anong tawag doon? Hirap sa'yo, di ka makalata eh. Magkakaganito ba ako kung di ako nagsiselos? Wow, ngayon naman may nalalaman ka ng pagsiselos. Tama talaga ako na masyado ka lang malisyoso kasi wala namang rason para magselos ka. Anong magagawa ko? Sa'yo yung nararamdaman ko. Ikaw naman kasi, kasalanan mo. Bakit bigla ako naging kasalanan? Sige nga. Sinabi ko na, di ba? Masyado kayong close. Hindi ako sanay. Sinabi ko na rin naman na kuya mo yun. Magselos ka kung sa ibang lalaki ako makipag-close. Ayun, sige, papayagan kitang mag-alboroto na parang bulkan. Baka nga ako pa humingi ng dispensa sa'yo. Pero utang na loob naman. Benjo, kuya mo yun. Ay, sensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Pakiramdam ko kasi may ginagawa kayo nakakaiba pag wala ako rito sa bahay o kung nakatalikod ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Oo naman. Palagay mo sa akin, bingi. Hindi, pero buti na rin yung nagkakaintindihan tayo kasi napakasira ulo mo. Bakit naman ako biglang naging siraulo? Tanong-tanong ka pa talaga, bakit nga ba? Sige, ikaw sumagot. Bebe naman eh. Huwag mo ko mabebe-bebe, naiirita ako sa pagbumuka mo. Akala ko naman kung anong sasabihin mo tapos ikaw pa galit nung niyaya mo ako makipag-usap. Alam mo, sumusobra ka na eh. Nung nakaraang araw mo pa ako pinagbibintangang may ibang lalaki dahil lang sa mga picture na pinupusuan ko sa Facebook. Tapos ngayon bibigyan mo ng kulay yung pagiging close namin ng kuya mo? Mahiya ka nga sa kulay ng balat mo, uy. Bakit naman ako mahihiya? Basta, isipin mo, gamitin mo yung utak mo para naman hindi ka lawangin. Kayamot ka talaga, Benjo. Ay, paano kung narinig ng kuya mo yung mga pinagsasasabi mo, Aber? Ano na lang iisipin nun? Hindi ka na talaga nahiya? Dami-dami na nating pabor sa kanya tapos gaganyanin mo pa siya? Hindi ko naman sinasadya. Siguro napangunahan lang ako ng init ng ulo tsaka selos. Init ng ulo sa kapagsiselos mo na wala sa lugar yung magdadala sa atin sa kapahamakan eh. Imbis na magselos ka o magalit dyan, bakit hindi mo na lang kaya gayahin yung kuya mo? Dumiskarte ka sa buhay katulad niya para naman hindi na natin kailangan humiram ng pera sa kanya sa tuwing nagigipit tayo. Papadudot, akala ko ay puro trabaho at yosi lang ang nasa utak ng kinakasama ko pero nagkamali ako dahil marunong din pala siyang mag-obserba. At yun nga ay nung napansin niya ang pagpapapansin ko sa kuya niya. Pero buti na lamang at magaling akong magpalusot at sa huli ay naidepensa ko ang aking sarili. Saka wala rin namang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kuya niya dahil nga may anak na kami ng kinakasama ko. Sa kabilang banda ay paulit-ulit na sumagi sa isipan ko na sana nga ay kami na lamang ng kuya niya ang naging magkarelasyon. Tingin ko kasi ay mas may kinabukasan kami ng anak ko kung siya ang nakatuluyan ko. Pero gusto ko lang linawin na mahal ko naman si Benjo. Kaya lang dahil sa ugali niya na pabanjing-banjing at mukhang kontento na sa buhay namin, ay unti-unting naapektuhan noon ang damdamin ko sa kanya at sa aming relasyon. Kung may time machine lang sana ay gusto kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang aking kapalaran. Imbes na si Benjo ay sa kuya niya ako makikipaglapit ng loob. Kaya lang ay mukhang hindi na mangyayari yon noong nagkaroon ng girlfriend ang kuya ng aking kinakasama, Papa Dudut. Grabe! Sobrang sarap naman talaga nitong fried chicken at spaghetti nila. Paresan mo pa ng malamig na pineapple juice, solve na solve ang cravings ko. Hinay-hinay lang. Baka mabulunan ka eh. Sensya na, hindi pa kasi ako nanananghalian kaya gutom na gutom ako. Buti na lang talaga niyaya mo ulit ako na makipagkita sa'yo at thank you sa libre mo. Walang anuman. Pero bakit hindi ka pa nanananghalian? 3:00 na ng hapon, oh. Bad trip ako eh.
Kaya nawalan ako ng gana kumain sa bahay kanina. May nangyari ba? Huhulaan ko. Nag-away kayo ni Benjo. Sakto, rest day niya ngayon, di ba? Kasi linggo. Oo, kaya nga sa kanya ko ulit iniwan anak namin pero hindi kami nag-away. Bakit ka nga kasi na bad trip tapos nawalan ka pa ng ganong kumain? Sinong di mawawala ng gana? Sinama at pinakilala lang naman ng kuya ni Benjo yung girlfriend niya. OMG! May girlfriend na pala siya? Oo. Lahat nga kami nagulat kasi wala kaming alam na may nililigawan na pala siyang babae. Hindi man lang niya nabanggit o nakwento man lang kaya gulat na gulat talaga kami nung pinakilala niya sa amin kanina. Ayun, masayang masaya naman sila, maliban sa akin. Alam ko kung bakit. Bakit? Siyempre, may gusto ko na dun sa tao. Tapos, ang sakit nung bigla na lang siya nagka-girlfriend. Oo, tama ka. Apektado buong sistema ko kaya nawalan ako ng gana kanina at nagsuka pa ako sa CR. For real? Oo. Pero hindi ka naman buntis. Gaga, hindi. Naka-IUD ako, no? Ayaw ko pa magbuntis ulit. Buti naman. Hirap mag-anak sa panahon ngayon, no? Kaya nga sinabi ko kay Benjo na wag niya akong tatangkaing buntisin dahil mananagot siya sa akin. Di naman sa ayaw ko na magka-baby. Pero sa hirap ng buhay tapos mahina pa dumiskarte kinakasama ko, wag na talaga munang mag-anak. Correct. Pero grabe namang epekto sa'yo nung revelation ng kuya ni Benjo para magsuka ka pa. Oo nga Saka hindi ko rin kasi inaasahan kaya, ayun, bumaligtad sikmura ko. Kumusta naman si girl? Yung girlfriend? Maganda ba? Hindi, pangit. Sobra ka naman sa pangit. Totoo naman Maputi lang pero mas maganda pa rin ako sa kanya. Siguro nga mas maganda ka sa kanya. Pero siya pa rin yung pinili ng kuya ni Benjo. Talo ka pa rin. Ewan ko ba? Totoo yata yung kasabihan na love is blind. Eyes can be blind, but heart can see ang peg ng love story nila. Pwede ba? Wag mo na nga ipagdiinan. Lalo ako nayayamot OA mo naman? May kinakasama ka na at anak, di ba? Gets ko na ma-hurt ka ng konti at magulat. Pero hindi na yung sobra-sobrang maapektuhan ka. Dapat kung may mararamdaman ka, ituwa. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na yung kuya ng kinakasama mo. Nakwento mo sa akin na wala ka mong nakarelasyon yun ng ilang taon matapos lokohin ng ex, di ba? Oo, pero hindi pa rin ako natutuwa. Alam ko naman na hindi ako dapat maapektuhan ng husto, pero ewan ko ba kung bakit ako nasasaktan at naiinis? Nasasaktan kasi nga may iba na siyang kinagigiliwang babae at inis ako dun sa girlfriend niya dahil inagaw niya yung atensyon sa akin ng kuya ni Benjo. Kung bakit kasi bigla-bigla siyang umiiksena? Papa Dudut, hindi ko alam na may korsonada na palang babae ang kuya ni Benjo kaya nga gulat na gulat ako nung isang araw ay pumunta ito sa bahay kasama niya upang ipakilala sa amin. Ni hindi pa naman ako nakapagsuklay ng buhok o nakapagsuot ng panloob kaya nagkumahog pa akong pumasok sa magulo at maliit naming kwarto ni Benjo para ayusin ang aking sarili. Hindi nagtagal ay lagi nang sinasama ng kuya ni Benjo ang girlfriend niya sa bahay namin para tumambay. At kapag hindi niya ito sinasama sa bahay, ay kung saang magagandang lugar, pasyalan at kainan niya ito dinadala. Papadudot lahat ng yon ay nakikita ko sa Facebook na pinopost ng kuya ni Benjo. Kaya naman inggit na inggit ako sa girlfriend niya. Sana kasi ako yon. At hindi ang pangit na babaeng yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Lagi kong napapansin na nasasapawan na ako ng girlfriend ng kuya ni Benjo. Kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakikipagplastikan lamang ako upang pakisamahan siya pero sa totoo lang ay sorang-sora na ako sa pagmumukha niya. Oo, mabuti lang siya at makinis ang balat palibase di aircon ang pinagtatrabahuang opisina pero ako pa rin ang mas maganda sa aming dalawa. Ako pa rin ang mas may kwentang kausap kesa sa kanya na puro lang cellphone. Ako pa rin ang mas masarap magluto sa amin samantalang siya ay walang alam kundi ang kumain. Di na katakataka na lumobo ang katawan niya pero sa kabila ng lahat ay gustong-gusto pa rin siya ng kuya ng kinakasama ko. Ewan ko ba.
Pero sobrang naiinis ako sa sitwasyon na yon kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong dahilan para mainis. Hindi nagtagal ay lalo pang nadagdagan ng inis ko noong nalaman naming nag-propose na sa babaeng yon ng kuya ni Benjo. Napamura talaga ako nang wala sa oras at napaiyak na lamang sa CR pagkatapos. Hindi ko pa kasi tanggap na may girlfriend na siya tapos ay biglang ikakasal na sila. Lalo lang tuloy nadagdagan ang pagkainggit ko sa babaeng yon dahil feeling niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa matapos siyang yayain ang kasal ng kuya ng kinakasama ko. Grabe si kuya, no? Masyadong mabilis kumilos. Mantakin mong yayain agad ng kasal yung jowa niya. Halatang ayaw na talaga niyang pakawalan. Oo nga eh. Oh, bakit naman ganyan tono mo? Ano bang problema sa tono ko? Ewan ko. Kaya nga tinatanong kita kasi para kang wala sa mood. Masakit lang ulo ko tapos daldal ka pa ng daldal dyan. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang muna para naman pumayapa yung paligid ko? Wala naman akong ginagawa sa'yo kaya huwag ka sa akin magalit. Masyado ka. Nagkikwento lang naman yung tao. Ayun na nga. Kwento ka ng kwento alam ko naman na yan. Baka nakakalimutan mo nakasama niyo ako nung sinabi ng kuya mo na niyaya niyang magpakasal yung jowa niya. Tapos ulit-ulitin mo pa? Bakit ba kasi nagagalit ka? Masama ba na ulit-ulitin ko? Masama kasi naririndi na ako. Krisida naman eh. Benjo naman. Mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Ano? Ayaw mo na namang gamitin utak mo? Siguro ang kapal na ng kalawang niyan kasi hindi na talaga gumagana. Sobra ka naman magsalita. Parang hindi mo ako kinakasama kung insultuhin mo ako ah. Hindi kita iniinsulto pero kung yan ang nararamdaman mo, problema mo na yun. Bakit ba kasi hindi ka nagmana sa kuya mo na madaling makaintindi, magaling dumiskarte sa buhay? Huwag mo nga akong ikumpara sa kuya ko. Nakakapanliit naman yun. Ganyan nga, manliit ka kasi totoo naman yung mga sinabi ko. Alam mo napakamalas ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kasi nakilala pa kita at pumayag ako magpaligaw sa'yo. Kasi ikaw pa naging tatay ng anak ko. Kung hindi siguro nangyari yun, maayos-ayos yung buhay ko kumpara ngayon. Sana hindi lang palaging sapat sa atin yung kinikita mo. Sana palaging may sobra para naman hindi na tayo madalas magipit. Oh, kita mo? Kipit na naman tayo ngayon dahil walang panggatas yung anak natin. Tapos hindi na ako makahiram sa kuya mo kasi mukhang nag-iipon yata siya ng pera pang kasal nila ng babaeng yun. Magiging asawa na ni kuya yung babaeng yun na sinasabi mo. Kaya tawagin mo siya sa pangalan niya. Wala akong pakialam. Pansin ko, ang init ng dugo mo sa kanya. Inaano ka ba niya? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo kasi sa akin hindi marunong mag-obserba eh. Akala mo di ko napapansin na nakikipagplastikan ka lang sa girlfriend ni kuya? So what? Wala ka namang pakialam kung nakikipagplastikan ako sa kanya. Mahalaga pa ba yun? Issue natin yung pinag-uusapan dito. Tapos magsisingit ka ng ibang tao? Di ko alam, nag-uusap pala tayo. Ano bang akala mo sa ginagawa natin? Nagpe-prayer meeting? Akala ko kasi nag-aaway tayo dahil sa tono ng boses mo. Anak naman ng lintik. Kanina mo pa talaga pinapakailaman yung tono ng boses ko, no? Pwede bang kumalma ka lang? Masyado kang mainit eh. Mukha mo pakalmahin mo sa kakasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Paano naman naging kasalanan ko? Kung nanahimik ka na lang sana, di hindi ako magagalit sa'yo. Hirap sa'yo, hindi mo alam kung kailan dadaldal o kung kailan dapat itikom yung bibig mo. Nakakairita ka talaga kahit kailan. Bebe naman. Huwag mo nga akong tawagin yan. Huwag ka na kasing magalit sa akin. Mas marami akong dahilan para magalit sa'yo kaysa hindi. Kaya kung ayaw mong madagdagan pa pagkaaburido ko sa pagmumuka ko, manahimik ka na. Papadudod, hindi na ako nakapag-control ng damdamin at tuluyan na nga yung sumabog ng mga panahong yon. Lahat ng hinanakit at sama ng loob ko kay Benjo ay nasabi ko ng isang bagsakan sa pagtatalo namin. Sobrang bigat kasi sa kalooban, nadalihin na mag-isa ang mga problema ng aming pamilya.
na hindi naman niya nakikita o napapansin. Maling-mali yata talaga na siya ang pinili kong pakisamahan kaya nga araw-araw sa pagising at pagtulog ko ay nagsisisi ako ng husto, Papa Dudut. At dahil gusto kong pangatawanan ng sama ng loob ko kay Benjo ay nag-alsa balutan ako. At binitbit ang aming anak ng araw na yon. Umuwi kami sa maliit na inuupahang kwarto ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 5 nilang maliliit na anak. Wala namang magawa si nanay noong pinagsiksikan ko ang aming sarili ng anak ko sa bahay nila. Pero isang araw pa lamang ang nakakalipas ay hirap na ako. Mabuti na lamang at dinalaw ako doon ni Almarie kaya meron akong napagkwentuhan na mga pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Sensya ka na, natagalan ako lumabas kasi pinatulog ko pa yung anak ko. Buti wala rito mga kapatid kong maliliit kasi napakaingay ng mga yun. Okay lang. Tsaka buti na patulog mo na rin yung anak mo. Oo, iyak ng iyak bago ka dumating kasi nga inaantok. Ay, sensya ka na rin, dito lang tayo pumwesto sa may labas ng pinto. Sobrang kalat at baho kasi ng bahay nila nanay. Nakakahiya magpatuloy ng bisita. Di bale, malimlim naman sa kamahangin dito. Ano ka ba? Walang kaso sa akin yun. Salamat nga pala kasi pinuntahan mo kami rito. Oo naman. Naloka ako nung sinabi mong umalis kayo ng anak mo kina Benjo at dito kayo tumuloy kina nanay mo. Kaya nga, pero maling-mali na dito kami umuwi kasi mas mahirap pa doon kina Benjo yung sitwasyon namin ng anak ko rito. Sobrang liit ng bahay nila, maingay, mainit, makalat at mabaho. Nasusuka na nga ako eh. Bakit pa kasi umalis kayo dun? May pinag-awayan ba kayo ni Benjo? Meron, pero nakikipagbati na nga siya matapos niyang mag-sorry. Kaya lang, ganun na lang ba yun? Magsusorry tapos walang pagbabago? Nakakaumay na. Kaya sinabi ko na hindi ko na matatanggap yung sorry niya. Ayun, nag-alsa balutan kami ng anak ko at umuwi rito kay nanay. Pero alam mo naman siguro na hindi kayo pwede magstay dito na matagal, di ba? Oo, ngayon pa nga lang, hirap na ako. Kung ano man yung pinag-awayan nyo ni Benjo, payo ko ayusin nyo. Pag-usapan nyo lalo may anak kayo. Plano ko naman talaga siyang patawarin. Kaso gusto ko lang ma-realize niya na napupuno at nasasagad din ako. Alam mo naman issue namin, di ba? Yung tungkol pa rin sa pagiging kontento niya sa buhay namin tapos nadadagdagan pa ng ibang problema sa pera dahil hindi na rin kami nakakahiram sa kuya niya. Wala eh, kinausap na kami na nagtitipid daw siya gawa ng ikakasal na. Sumabay pa talaga yung bagay na yun, nakakainis. Hindi naman siguro tama na mainis ka sa kuya ni Benjo dahil lang gusto niyang magtipid para sa kasal nila. Unfair yun sa kanya. Ay, alam ko naman yun, pero hindi ko lang mapigilan. Kung may dapat mang sisihin dito, si Benjo yun. Siya pa talaga yung may ganang magsabi na wag ko siyang ikumpara sa kuya niya. Kakumpara-kumpara naman kasi siya. Saka ginagawa ko lang naman yun para maisip niya na gayahin kuya niya sa pagiging masikap at madiskarte sa buhay. Para kasing walang pangarap sa pamilya namin yung kinakasama ko. Kontento na lang siya na nakakakain 3 beses sa isang araw. Tapos magagalit pa sa akin kung hindi masarap ang ulam. Tama ba yun? Siyempre, mali yun. Kaya hindi mo ko masisisi kung napuno na ako. Kung bakit naisipan ko na lang na umalis para maramdaman ni Benjo na sagad na pasensya ko sa kanya. Ilang taon na kaming magkasama at lumalaki na rin yung anak namin. Pero ganun pa rin buhay namin. Hindi na kami umasenso. Ni ayaw niya pa akong payagang magtrabaho. Nakakagalit na sobra. Buti pa yung kuya niya at magiging asawa nito. Mukhang malayong mararating sa buhay. Sana kami rin ni Benjo. Hindi yung mukhang sa kangkungan na lang kami pupulutin nito. Hindi naman siguro mangyayari yun. Alam ko malalagpasan nyo rin to. Walang permanente sa mundo. Kahit na yung paghihirap ng tao. Basta mag-usap lang kayo na mabuti ni Benjo at bigyan mo siya ng palugit. Siguro naman makakapag-isip na siya ng matino. Kasi alam niya na pwede kayong mawala sa kanya ng tuluyan pag nagpatuloy pa yung ugali niyang yun.
Ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga kung makikinig si Benjo. Papa Dudut, kahit gusto kong umasa na magbabago si Benjo ay mas nananaig pa rin sa akin ng kawalang pag-asa ng mga panahong yon. Pero dahil alam kong hindi naman kami pwedeng manatili ng matagal kina nanay, ay sumama ako pabalik sa bahay ng kinakasama ko noong pinuntahan niya kami ng aming anak upang suyuin ako at makipagbati sa akin. Pero nananatili pa rin masama ang loob ko sa kanya at kahit na nagkapatawaran na kami ay nandun pa rin yung hinanakit ko para kay Benjo. Hanggang ngayon ay inggit na inggit pa rin ako sa mapapangasawa ng kuya niya. Hindi ko mapigilang mapasa na all dahil napakaswerte ng babaeng yon sa kapatid ni Benjo. Samantalang ako sinalo ko na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Ewan kung may katapusan pa ba ito o sadyang hanggang dito na lamang ang buhay namin ang kinakasama ko. Sana po ay mabigyan ninyo kami ng payo. Ayaw ko namang masira ang pamilya namin ni Benjo kaya babasahin ko na lahat ng mga masasabi ninyong advice. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at sana'y mapayuhan ninyo ako at ng mga kabarangay natin dahil malaking bagay yon sa amin ng kinakasama ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Cresida. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.